Ang lalaking nakasurvive sa gitna ng gubat matapos siyang kumain ng maraming daga. Isang survival competition ang ginanap nga sa China kung saan ang mananalo dito ay mag-uuwi ng $14,000 or mahigit 823,000 pesos. Tinawag itong Qixing Mountain Cup Jungle Survival Challenge at ang kailangan lang gawin ng mga contestants ay magstay lang doon sa gitna nga ng gubat at mabuhay on their own. Ang pwede lang nilang dalhin ay yung damit nga na suot nila, isang kutsilyo, isang bamboo pole at lahat nga ng kakainin nga nila dito ay galing nga sa gubat nga dapat mismo. Dahil sa malaking papremyo, marami nga yung sumali dito na umabot nga sa 100 at isa nga dito si Yang Dongdong, 33 years old, na naghanda at gagawin nga ang lahat para manalo siya. Dito na nga nagsimula yung laro kung saan dumiretso na nga siya sa gitna ng gubat. Siyempre malamig at para nga may matulugan, gumawa nga agad si Dongdong ng maliit na bahay. Ginawa niya ito gamit yung mga sanga-sanga, tuyong mga dahon, mga kawayan at saka mga bato. Siyempre wala nga silang mga dalang tali, kaya naman itong si Dongdong, ginamit niya yung sinulid nung mismong damit niya para nga makagawa siya ng mga bagay-bagay. Sunod naman para nga makakain, since gutom na nga itong si Dongdong, dito na nga siya bumuo ng mga traps or patibong para nga makahuli ng mga hayop doon nga sa gitna ng gubat. Para makasurvive siya, dito na nga siya kumain ng mga wild plants pero since hindi nga niya alam kung alin sa mga halaman na to yung pwedeng kainin o sa hindi, maraming ang beses na sumuka nga siya. Eventually, nag-decide na nga lang siyang kumain na nga lang ng mga insekto, pati na nga rin yung mga dagang nahuli nga niya. Katunayan, yung mga daga, yung mga technically bumuhay sa kanya kasi kung wala siyang nakaing mga daga, hindi siya makakasurvive eh. Mas nagpahirap pa nga kay Dongdong yung weather nga doon sa gubat kung saan malakas nga palagi yung pag-ulan, malamig nga tuwing gabi, and also, may mga malalaking hayop nga na nakatira nga doon sa may gubat na yon, kaya naman, posibleng may umatake sa kanya sa kahit anong oras. Kabilang nga dito, yung mga ahas. Iniisip nyo na, baka dinuduga nila yan or whatsoever. Medyo mahihirapan silang gawin yon kasi nga, naka-livestream tong contest na to. Nakalipas ng isang buwan, 10 contestants na nga lang yung natitira and by this point, pwede na nga silang makapag-uwi ng 50,000 pesos each. Pero syempre, malayo nga to doon sa grand prize na 823,000 pesos kaya naman itong si Dongdong, hindi nga siya sumuko at tiniis nga lang yung ganong buhay araw-araw. Tiniis nga niya yung paghihirap nga doon sa may gubat until makalipas nga ang halos 3 buwan, dito na nga siya makakaalis doon sa may gubat nang manalo na nga siya on September 22, 2025. Kabuuan, tumagal nga si Dongdong ng 70 days nga doon sa may gubat kung saan nauwi na nga niya yung 823,000 pesos. Paglabas nga ni Dongdong doon sa may gubat, sobrang nagulat nga yung mga tao nung nakita siya kasi nga sobrang laki ng pinagbago niya and sobrang laki nga ng pinayat niya. Kabuuan, 15 kilograms ang nabawas kay Dongdong habang nasa gubat siya. Ayon kay Dongdong, when food is scarce, anxiety sets in, but I had to ensure I got the right balance of protein and vitamins. Pagkatapos nga ng contest, chineck up naman ng mga doktor nga itong si Dongdong and okay naman daw siya. Kung nagtataka kayo kung bakit meron nga silang ganitong pa-contest, binuo kasi na nga nila ito para nga ma-promote yung magandang lugar nila katulad nga ng mga kuweba and yung rare na wildlife nga sa lugar na yon. Kaya ayon na nga rin kay Dongdong, gusto nga daw niya ikwento sa social media yung mga na-experience niya sa 70 days nga niya doon sa gubat. End goal daw niya ay gusto nga daw niya ma-encourage yung mga tao na mag-explore nga rin daw sa nature. Kayo ba? Kaya niyo gawin yung ni Dong or na lang? I love you.